Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan para sa pag-aalaga ng mga nanay na malapit ng manganak. Kung malapit na ang due date mo, maaari mo nang maranasan ang mga senyales ng panganganak. Iba-ibang nanay, hindi lahat ay nararanasan ang ganitong mga senyales. So, kailan ba nararanasan ang mga ito? Usually, kapag mga 4 weeks bago ang due date. Maging mapanuri, maging observant para maingatan nyo rin ang inyong sarili. So, importante po na magkaroon kayo ng knowledge para sa mga impormasyon na ito. So, unang-una, itong senyales na pagbaba, unti-unting pagbaba ng tiyan, level ng pagbubuntis, mababa na yung tiyan ng nanay. Napapansin po ito 2 weeks bago ang due date, unti-unti na po siyang bumababa. Mga 7 hanggang 10 days. And according nga po sa research, sabi daw na 80% ng mga malapit ng mga anak ay nakaranas ng pagbaba ng tiyan nila mga approximately na sa 39 to 40 weeks. So, ang nangyayari, mas nagiging relax yung upper portion ng abdomen kaya mas madali na siyang huminga. Lesser na din po yung indigestion at lesser na din po yung heartburn na nararanasan. Kaya nga lang po, mas madalas na siyang umihi dahil yung pagbaba po ng ulo ng bata na nag-e-engage doon sa pelvic bone, ang naipipress naman po nito ay ang pantog. Kaya naman po, naiihi. Pangalawa, nag-uumpisa ng bumuka yung sipit-sipitan. Yung sipit-sipitan kasi, yun yung unti-unti na siyang mag-o-open, bumuka, dahil dun nga po dadaan yung bata. At the same time, nagpo-produce po ng prostaglandin ang ating hormones po at ito ay nagkukos ng contraction ng tummy. Ang mangyayari, unti-unti po nitong napupush pababa halos yung bata at ito ngayon ang nagiging dahilan para mas bumuka yung sipit-sipitan at the same time numinipis po yung kwelyo ng matris or kwelyo ng cervix po, kwelyo po ng cervix. Okay? So, ngayon po, ang nangyayari, nalalaman po ito ng mga OB-GYN or ng mga midwife kapag ginagawa po yung internal examination. So, kapag binisit po kayo, yung mga last 2 weeks po, chine-check po kayo, ine-examine po kayo ng inyong mga kumadrona or ng inyong doktor para ma-assess po nila kung nararanasan nyo na pa ba yung senyales na yon. Pangatlo, mas dumadalas na yung pamumulikat at pangangawit ng balakang. So, sumasakit kasi nga bumababa na, 'di ba? So, yung pressure mas nasa gawing baba na siya. So, yung mga ligaments, yung mga ugat, yung mga bony area dyan, so, nasisiksik na sila. Kaya nga po nagkukos ito ng pananakit ng balakang. Tapos, may mga circulation ngayon na hindi na nagiging maganda, kaya ang tendency, yung mga hita dito sa singit, kasi pati yung singit talagang napepress na, no? So, kung nangyayari po, nagkakaroon po ng pamamanhid and eventually po, nagkakaroon ng pamumulikat. Pang-apat, nagkakaroon po ng pagtatae. Hindi po ito yung pagtatae na ikaw ay to the point na tubig na tubig po lahat. Halos talaga yung dudumi mo. Hindi po parang it's just preparation. Nagkakaroon po ng relaxation kasi ng mga bituka dahil nga po in preparation sa paglabas po ng bata sa panganganak. So, ang nangyayari po, nagkakaroon ng loose bowel movement. Lumalambot po yung dumi. Kaya isa po ito sa nakikita na senyales na malapit ka ng manganak. Number 5, nagkakaroon nga po ng pagbabawas ng timbang. No? Parang instead na pagka malapit ng mga anak, 'di ba? Usually from start kasi lumalaki yung baby pataas-pataas, so tumataas ang timbang. Pero pag malapit na pong mga anak, ito po ay hindi tumataas but instead ito ay nababawasan pa yung timbang. But actually it's because of yung process ng katawan, nagkakaroon na kayo mas napapagod na kayo madalas, mas yung pawis ninyo, yung mga fluids, tapos nagkakaroon pa ng pagtatae, kaya nga po kailangan lagi din kayong hydrated. Keep yourself hydrated, inom ng tubig para po hindi kayo ma-dehydrate. So, also yung maybe the amniotic fluid sa loob ay unti-unti na ring sa loob ng inunan ay unti-unti na ring nababawasan. Number 6, nagkakaroon ng pagbabago sa vaginal discharge, yung lumalabas na discharge sa inyong puwerta. Actually, mga ilang oras bago manganak, nagkakaroon ng pagbabago dun sa vaginal discharge na lumalabas, na para itong medyo buo-buo na para siyang regla.
Yun nga po, para siyang mga mucus yun ang napapansin ninyo. Madulas po siya na para po siyang regla na medyo buo-buo. Yun po yung mucus plug na kapag ka po unti-unting bumubuka yung sipit-sipitan, okay, ito din po ay unti-unting lumalabas. Sabihin, malapit nang lumabas ang baby, malapit ka ng manganak. Kaya naman dapat meron din kayong suot na maternal pad, napkin, ganyan, para hindi po palaging nababasa ang inyong suot na panty. Para maiwasan yung hindi magandang amoy, at the same time maiwasan ang infection at maging fresh ang feeling ni mommy. Para maiwasan yung discomfort at pangangati. Number 7. Ang nangyayari, may nararamdaman ka ng paninigas ng tiyan. Unti-unti na siyang tumitigas, unti-unti nang humahaba yung pagtigas ng paninigas ng inyong tiyan, at yung interval ay unti-unti nang umiigsi. Kasi yun po yung nangyayari, ibig sabihin mas malapit na kayong manganak talaga. At isa pa na magiging senyales ay ang pagputok ng panubigan. Yung amniotic fluid magfo-flow, yung sudden gush ng watery fluid sa puwerta po ng nanay. Ito po ay isa sa pinaka-konkreto na senyales na maaari na talaga siyang manganak. Malapit na siyang manganak. Kasunod na ng pagputok ng panubigan, usually ay ang baby na ay lalabas. Actually, kapag ka nangyari po ito, make sure you contact your doctor and keep yourself safe, para po hindi po magkaroon ng trauma kung ano't ano man, or ma-assess muna po ng kumadrona kung may malapit na kumadrona, ipatawag po para ma-examine yung nanay kung ang dilatation ba or pagbuka ay fully na, kailangan pa ba siyang i-transfer, or po pwede nang manganak na siya agad ng time na yon, or kung hindi pa naman po fully dilated o hindi pa bukang-buka yung sipit-sipitan, hindi pa makakalabas yung baby, po pwede pa pong mag-transfer, po pwede pa pong mag-travel or i-transfer ang nanay sa malapit na clinic or malapit na ospital. Kailangan nyo pong i-check yung oras. May certain timing po na kailangan mailabas yung baby once na nag-leak na or once na pumutok na yung panubigan. At importante din na maiwasan ang infection, kasi since yung nagpo-protect na panubigan or yung amniotic fluid dun sa baby ay nabutas na, so ibig sabihin anything na papasok na microorganism ay pwede na pong ma-infect ang baby kahit na nandoon pa siya sa loob at hindi pa siya nailalabas. So kung tinake note po ninyo kung ano po yung oras ng pagputok ng panubigan, i-take note nyo din po ang kulay, kung ano po yung kulay ng lumabas na fluid. So, dapat po ito ay clear at hindi po siya foul odor o hindi po siya mabaho. Kasi po kung hindi po siya clear at merong mga blue or mga dark, baka po ibig sabihin infected na sa loob, baka may dumi na yung baby. Humalo na siya dun sa fluid na lumabas. Kaya nga po importante na dapat malaman din ninyo kung ano yung kulay nung lumabas na tubig. Mga paalala nga po sa inyo, kailangan po dapat na malaman ninyo ang mga senyales na ito para naman po mapaghandaan ninyo. Patuloy na obserbahan ang sarili at kailangan lang po keep yourself safe and your baby. At ano't ano man, kailangan sa ganitong mga panahon or mas maaga pa, kailangan kumpleto na ang mga kakailanganin ninyong gamit para sa nanay at para sa baby. Ilagay na ito sa inyong bag para at anytime na kailangan nyo nang pumunta sa ospital or sa clinic, ito lang ay kukuhanin ninyo at ready na. So yun lamang po, sana po ay nakatulong ang mga impormasyon na nabanggit na ito sa inyo, at nawa ay magkaroon kayo palagi ng magandang kalusugan at malayo sa anumang kapahamakan. Please don't forget to like, to subscribe to my channel, and pakishare na rin po para po makatulong sa mga nangangailangan pa ng ganitong klaseng impormasyon. Bye mga ka-nurse!